Ito na ata yung perfect Android phone for content creators at ginagamit ko siya ngayon para i-shoot tong video na to. Ito ang Vivo V30, ang pinakamanipis na smartphone na may 5,000 mAh na battery. Unahin natin yung camera. Sa likod, meron siyang 50 megapixel na wide camera, 50 megapixel na ultra wide camera, at yung front cam niya, 50 megapixels din. At pag gamit mo tong phone na to, makikita mo na malinaw na siya pag nag-film ka. Pero, i-click mo lang yung shutter, tignan yung picture dun sa gallery, at makikita mo na mas malinaw pa yung kuha niya. Pero ang pinaka-highlight ng phone na to is yung Auralight 3.0 na makikita sa likod ng phone. Itong ilaw na to ay mag-a-adjust automatically sa lighting condition mo at hindi lang yung brightness na i-adjust, pati yung color temperature o kulay niya. Auralight or yung tinatawag naming Auralight or Portrait System 3.0. So yun, yung pinaka-latest version ng Auralight. Yung design at build ng phone na to ay magaan and very eye-catching, lalo na pag nakasindi yung Auralight sa likod. Yung display naman niya ay super liwanag at kitang-kita kahit nasa araw. Dahil meron siyang 6.78-inch OLED display na may peak brightness na 2,800 nits. Curved din yung screen sides kaya very ergonomic at masarap hawakan. At pagdating man sa gaming, wait lang, i-flash muna natin sa screen yung specs. Sa gaming, yung processor niya, Snapdragon 7 Gen 3. At i-partner mo pa yun sa screen na may 120Hz na refresh rate, super smooth ang game experience dito sa Vivo V30. Also, idagdag rin natin na tong Vivo V30 meron siyang 300Hz na sampling rate. Ang ibig sabihin nito, i-detect niya kung nasan yung daliri mo 300 times per second, which is really amazing para sa isang phone na hindi naman gaming focus. Watch our full gaming test para makita. At syempre, di natin makakalimutan yung battery niya na 5,000 mAh. Sa nipis niya na 7.5mm, itong phone na to yung pinakamanipis na may 5,000 mAh na battery. Super bilis din mag-charge ng phone na to at 80 watts, which is 4 times faster than regular fast charging. At sa laki ng battery ng phone na to, pwede mo rin siyang gamitin para mag-share ng battery sa ibang devices or sa kaibigan mo na walang dalang power bank. So meron daw akong ayos sa phone na to. For me, hindi fun ang FunTouch OS. Dahil para sa price niya, dapat wala na siyang ads and bloatware. Tinry ko rin i-disable yung built-in apps pero hindi siya pwedeng i-disable. Also, sinabi ko rin kanina na masarap hawakan pag curved yung screen, pero ang problema pag curved yung screen ay nagkakaroon ng accidental touches depende sa app. Pero unahan ko na kayo, hindi overpriced yung phone na to dahil merong ibang brands na may same specs pero mas mahal. At meron ding mas murang phone for the same specs pero sigurado ko na hindi nila makukuha yung image processing at Auralight nitong Vivo V30. So, for 25,999 for 256GB storage at 28,999 naman para sa 512GB na storage, kukuha ka ba nito? Why or why not? Leave a comment below and subscribe to Tech Kuya.
Click here para mapanood yung gaming test ng Vivo V30 at dito naman para mapanood yung video na sinuggest ng YouTube na panoorin mo.